ang totoong kahulugan ng bilog na prutas. Tuwing bisperas ng bagong taon, bakit 12 at bakit bilog? Tuwing bisperas ng bagong taon, isa ang eksenang paulit-ulit nating nakikita sa bawat tahanang Pilipino, isang mesa na puno ng bilog na prutas. May ubas, may mansanas, may dalandan, may pakwan, at kadalasan 12 ang bilang. Pero kailan mo huling tinanong ang sarili mo, saan nga ba nagsimula ang tradisyong ito? Ano ang tunay na kahulugan ng bilog na prutas? At higit sa lahat, bakit eksaktong 12? Sa videong ito, alamin natin ang pinagmulan, simbolismo at totoong kahulugan ng isa sa pinakamatibay na paniniwala tuwing bisperas ng bagong taon, ang 12 bilog na prutas sa mesa. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs at welcome po muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Ang paniniwala sa bilog na prutas ay hindi talaga nagmula sa Pilipinas. Ito ay may ugat sa Chinese culture, Spanish influence, at European symbolism. Yet, sa sinaw ng Tsina, ang bilog ay simbolo ng pagkakumpleto, pagkakaisa at tuloy-tuloy na swerte. Ang mga bagay na bilog ay itinuturing na walang simula at walang katapusan, kaya inuugnay ito sa walang putol na kasaganaan. Samantala sa mga Kastila, ang prutas sa hapagkainan ay simbolo ng anibiyaya at pasasalamat. Nang magsama ang mga impluensyang ito sa kulturang Pilipino, nabuo ang tradisyong kilala natin ngayon. Hindi aksidente ang pagiging bilog ng prutas sa mesa. Sa maraming kultura, ang bilog ay kahawig ng barya, simbolo ng pera at representasyon ng yaman. Kaya ang paniniwala, kung bilog ang prutas, bilog din ang papasok na pera. Mas maraming bilog, mas maraming biyaya. Mas buo ang bilog, mas buo ang swerte. Kaya mas pinipili ang ubas, mansanas, dalandan, longgan, pakwan, hindi dahil masarap lang, kundi dahil may kahulugan. Bakit na 12 na piraso? Ito ang pinaka-importanteng tanong. Bakit hindi 10? Bakit hindi 7? Bakit eksaktong 12? Ang sagot, dahil ang 12 ay kumakatawan sa 12 buwan ng taon. Ibig sabihin, bawat prutas ikuwas isang buwan, bawat bilog panalangin ng kasaganaan, bawat buwan may inaasahang biyaya. Ang mensahe, sana sa bawat buwan ng bagong taon, hindi mawawalan ng pagkain, pera at suwerte ang aming tahanan. May ilang pamilya panana, pumipili ng iba't ibang prutas, may kahulugang nakatalaga sa bawat buwan. Halimbawa, Enero, mansanas para sa bagong simula. Marso, dalandan para sa sigla. Disyembre, ubas para sa kasaganahan. Pamahin ba ito simbolismo? Maraming nagtatanong, pamahin lang ba ito? Ang totoo, oo, pamahin ito. Pero may mas malalim na dahilan. Ang bilog na prutas ay hindi mahika, hindi ritual, kundi simbolikong paalala. Paalala na magsimula ng taon na may pag-asa, maghanda para sa kasaganaan, at pahalagahan ng biyayang mayroon ka. Hindi ang prutas ang nagbibigay ng swerte, kundi ang pananaw at paghahandang dala nito. Bakit buhay na buhay rin ang tradisyon? Hanggang ngayon, kahit moderna ang panahon, dala pa rin natin ang tradisyong ito dahil madali itong gawin, abot kaya, may kahulugang emosyonal at nagbibigay ng positibong pananaw sa bagong taon. Isa rin itong paraan ng pagkakaisa ng pamilya, pagpapanatili ng kultura at pag-asa sa mas magandang bukas. Ang mas malalim na mensahe, sa huli, ang 12 bilog na prutas ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagiging handa, pagiging positibo at paniniwalang may darating na mas maganda. Ang tunay na swerte ay ang magsimula ng taon na may pag-asa, pasasalamat at determinasyon. Kaya sa susunod na makakita ka ng mesa na puno ng bilog na prutas tuwing New Year's Eve, alalahanin mo, hindi lang iyon dekorasyon, hindi lang iyon pamahin. Iyon ay simbolo ng pag-asa na sa bawat buwan ng bagong taon, may biyayang darating. Mga ka-edocs, narito ang tunay na mensahe ng 12 bilog na prutas, pamahiin, pananampalataya, at ang totoong mensahe para sa isang Kristiyano. Tuwing bisperas ng bagong taon, halos pare-pareho ang tanawin sa maraming tahanan ng Pilipino. May handa sa mesa, may ingay sa labas, at nariyan ang 12 bilog na prutas, mansanas, dalandan, ubas, pakwan, tahimik silang nakahilera, parang may sinasabing hindi na kailangang ipaliwanag. At taon-taon, paulit-ulit ang tanong, pamahiin ba ito? Kasalanan ba ito sa pananampalataya? At bilang Kristiyano, dapat ba natin itong iwasan o unawain? Bilang isang Kristiyano, malinaw ang ating panindigan. Ang swerte ay hindi nagmumula sa bagay, hindi sa prutas, hindi sa hugis, hindi sa bilang.
Ang biyaya ay nagmumula sa Diyos. Ngunit malinaw din ang isa pang katotohanan. Hindi lahat ng simbolo ay idolatria. Hindi lahat ng tradisyon ay pagsamba. At hindi lahat ng pamahiin ay paniniwalang pumapalit sa Diyos. Minsan, ito'y salamin ng takot ng tao. Minsan pag-asa at minsan paalala ng ating pananagutan. Ang bilog na prutas ay simbolo ng kasaganaan. Ang 12 ay simbolo ng 12 buwan. Sa pinakapayak na anyo, ang mensahe nito ay ito. Sana sa buong taon hindi kami magkukulang. At tanungin natin ang ating sarili, masama ba ang manalangin na huwag magkulang? Hindi! Ngunit ang panganib ay naroon kapag inilipat natin ang tiwala mula sa Diyos papunta sa bagay. Kapag naniwala tayong ang prutas ang nagdidikta ng kapalaran, kapag ang ritual ang pumalitsad sa panalangin, doon nagiging problema ang pamahiin. Bilang Kristiyano, hindi tayo tinatawag upang kutyain ang tradisyon, kundi liwanagin ito. Hindi tayo tinatawag upang husgahan ang mesa ng iba, kundi ituwid ang puso natin mismo. Sapagkat malinaw ang sinasabi ng kasulatan, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o iinumin, sapagkat alam ng inyong Ama sa langit ang inyong mga pangangailangan. Ibig sabihin, kung may prutas sa mesa, salamat. Kung wala, salamat pa rin. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi, may 12 ba akong prutas? Ang mas mahalagang tanong ay ito, may pananampalataya ba ako sa 12 buwan na darating? Naniniwala ba akong, Diyos ang magtataguyod sa akin sa Enero, Diyos ang kakapitan ko sa Hunyo, Diyos pa rin ang aking aasahan sa Disyembre. Dahil kung ang sagot ay oo, kahit isang prutas lang ang nasa mesa, buo na ang taon. Ang tunay na mensahe ng bagong taon para sa isang Kristiyano ay hindi kasaganaan ng material, kundi katapatan sa gitna ng kakulangan. Hindi kasiguruhan ng pera, kundi katiyakan ng presensya ng Diyos. Hindi swerte, kundi pananampalataya. Kaya kung may 12 bilog na prutas sa iyong mesa, hayaan mo itong maging paalala, hindi pinagmumula ng tiwala. Paalala na, may 12 buwan na haharapin, may mga araw ng sagana at araw ng kulang, at sa lahat ng iyon, may Diyos na hindi nagbabago. At kung wala man, huwag kang matakot. Sapagkat ang Diyos na hindi nakikita sa mesa, ay siya ring Diyos na nasa gitna ng iyong buhay. Sa huli, hindi ang bilog na prutas ang magpapala sa ating taon, kundi ang bilog na tiwala, kumpleto, buo at walang puwang para sa takot na inilalagak natin sa Diyos. Yan ang totoong mensahe, yan ang paninindigan ng isang Kristiyano, at yan ang mas mahalaga kaysa anumang pamahiin. Kung nagustuhan mo ang paliwanag na ito, i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang explainer videos tungkol sa kulturang Pilipino, kasaysayan at mga paniniwalang humuhubog sa atin bilang isang bayan. Ito ang kwento sa likod ng 12 bilog na prutas. At ito ang paalala na ang tunay na kasaganaan nagsisimula sa paniniwala.